Paano pigilan ang korupsyon sa politika? Isang sikat at makapangyarihang presidente noon ang umamin na hindi niya mapipigilan ang korupsyon sa gobyerno. Parang ang hopeless tuloy kung isipin. Pero gaano nga ba kahirap pigilan ito? Isipin mo na lang na ang korupsyon sa politika ay parang isang hydra. Ang mythical na halimaw na maraming ulo. Putulin mo ang isang ulo, dalawa pa ang muling tutubo. Bawat ulo ay kumakatawan sa iba't ibang anyo ng korupsyon, suhol, nepotismo, pandaraya at pangingikil. Sa kada subok na pigilan ang isang klase ng korupsyon, may muling lilitaw na panibagong klase. Mas matalino, mas malakas, at mas nakakatakot. Ganito kahirap ang paglaban sa korupsyon. Paano nga ba mapipigilan ito? Paano nga ba tatapatan ng isang ordinaryong mamamayan ang ganitong klaseng halimaw? Tara, pag-usapan natin. Noong unang panahon, marami nang naging kwento at halimbawa ng korupsyon. Balik tayo sa nakaraan, sa Ancient Egypt, noong First Dynasty o noong 3100 to 2700 BC pa lamang, mayroon ng ulat ng mga opisyal na nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan, tulad ng pagpataw ng sobrang buwis o multa sa mga mamamayan. Kahit sa sinaunang Greece, iniulat ni Herodotus na binayaran ng pamilyang Alcmaeonid ang mga pari ng Oracle of Delphi. Ginamit nila ang kanilang kayamanan upang ayusin ang nasirang templo ni Apollo. Ang suhol na ito ay nagudyok sa Sparta na tulungan ang Alcmaeonid na sakupin at mamuno sa Athens. Sa China, mayroong mythology tungkol sa kitchen god. Sinusuhulan ito ng kada pamilya para makakuha ng magandang report na ibabalita sa ruler of heaven na si Jade Emperor. Bawat Chinese New Year, binibigyan ng cake at honey ang kitchen god para dumikit at magsara ang kanyang bibig nang hindi nito masabi ang masamang bagay tungkol sa pamilya. Nang lumaki ang pandaigdigang ekonomiya noong 20th century, dumami rin ang korupsyon. Sabi ng World Bank, nasa 1.5 trillion US dollars ang nawawala taon-taon dahil sa lagay at katiwalian, mula ito sa maliliit na suhol hanggang sa mga leader ng bansa na nagnanakaw ng milyon-milyong halaga ng pera. Parang ninanakaw na nila ang 2% ng kita ng mundo. Sa madaling salita, ang korupsyon ay pagsisinungaling at pandaraya ng mga tao para makuha ang gusto nila. Nangyayari ito kapag ginagamit ng ilan ang kanilang kapangyarihan o impluwensya para kumuha ng pera, pabor o mga benepisyo na hindi naman para sa kanila. Kaya sa isang bansa na talamak ang korupsyon, ito ang nagiging hadlang sa pagunlad at pag-ahon mula sa kahirapan. Marami pang klase ng korupsyon sa politika. Halimbawa, ang isang city clerk na tumatanggap ng suhol para mag-issue ng permits, isang mayor na nag-a-appoint ng kaibigan o kapamilya sa mataas na posisyon kahit hindi sila kwalipikado. Talamak din ang pandaraya lalo na sa panahon ng eleksyon at pangingikil tulad ng mga opisyal na humihingi ng pera kapalit ng pabor o proteksyon. Bakit nga ba may korupsyon? Maaaring may mga opisyal na nanliliitan sa kanilang sinasahod o kaya naman hindi mapigilan ang temptasyon ng sandamakmak na pera na nakikita nila sa kanilang harapan. At ang iba naman ay gahaman sa kapangyarihan. Ang kultura din ng korupsyon ay nagiging normal sa isang organisasyon dahil sa kakulangan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas laban dito. Kung tutuusin, madali lang mapigilan ang korupsyon kung sinasabuhay ng mga government officials ang natutunan nila sa Good Manners and Right Conduct subject. Pero parang nakalimot na ata sila, Your Honor! Kaya naman, una na sa pinaka-epektibong pagpigil sa korupsyon ang pagpapatupad ng mahigpit na batas. Kung mayroong mabigat na parusa para sa mga corrupt officials, siguradong matatakot na silang gawin ito at hindi na sila makakalusot. Halimbawa na rito, ang Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Pilipinas. Bagamat may mga parusa, hindi ito palaging epektibo dahil sa bagal ng hustisya at posibleng impluwensya ng mga tiwaling opisyal sa sistema ng batas. Kaya ang pagpapalakas ng mga institusyon na lumalaban sa korupsyon tulad ng ombudsman at mga anti-corruption agencies ay mahalaga upang masiguro na may mga ahensyang magbabantay at mag-iimbestiga sa mga kaso ng katiwalian. Kung sa grocery may resibo, meron din dapat ang mga nasa gobyerno at mahalaga na may pakita ito sa tao. Sa madaling salita, transparency. Halimbawa, sa Denmark, kinakailangan sa mga opisyal ng gobyerno
na maglabas ng monthly reports sa kanilang mga gastusin. Ito ay pinapublish sa kanilang mga official website o sa mga pampublikong pahayagan upang tiyakin ang transparency at access ng publiko sa impormasyon. Maaari ding makipagtulungan sa mga international organization na lumalaban sa korupsyon tulad ng Transparency International. Magkapagbibigay sila ng mas malawak na suporta at mas epektibong mga pamamaraan upang labanan ang korupsyon. Hindi lang mga politiko ang dapat na nakabantay sa kapwa politiko. Mahalaga ang papel ng media sa pagsubaybay sa kanilang mga kilos. Ang freedom of the press ang nagbibigay kapangyarihan sa mga mamamahayag na magbalita at masusing bantayan ang mga gawain ng pamahalaan. Halimbawa, noong 1970s sa Estados Unidos, naganap ang Watergate scandal. Ang mga journalist mula sa The Washington Post ay naglabas ng mga ulat na nagpapakita ng mga iligal na gawain at pagsisinungaling ng administrasyon ni Nixon. Dahil sa kanilang mga ulat, nabunyag ang korupsyon sa pinakamataas na antas ng gobyerno at nagsilbing daan para sa mga reforma sa transparency at pananagutan ng mga opisyal. Bukod sa press, meron ding whistleblower. Mahalaga ang mga whistleblowers sa paglaban sa korupsyon dahil sila ang pinakamatibay na witness sa mga lihim at maling gawain ng mga nasa kapangyarihan. Isa na rito si Makabisi Jonas, dating Deputy Finance Minister ng South Africa. Isang gabi noong October 2015, sa Johannesburg, dinala si Makabisi Jonas, dating Deputy Finance Minister ng South Africa, sa bahay ng mga Gupta sa Saxonwold. Kasama niya sina Dadozane Zuma, anak ni dating Pangulong Jacob Zuma, at Fana Longwe, dating Defense Advisor. Sa loob, sinalubong sila ni Ajay Gupta. Sinabi kaagad ni Ajay Gupta ang pakay nila, isang promotion bilang Finance Minister at 600,000 rand kapalit ng tulong ni Jonas sa negosyo ng pamilya. Ipinagmamalaki ni Gupta na kontrolado nila ang Hawks, National Prosecuting Authority at National Intelligence Agency. Sinabi pa niya na ginawa nilang bilyonaryo si Duduzane Zuma. Nang tumanggi si Jonas, nagalit si Gupta at nagbanta ng karahasan. Ilang buwan ang lumipas, isiniwalat ni Jonas ang malawakang korupsyon sa media na nagdulot ng pagbagsak ng rehimen ni Zuma at pag-alis ng Gupta family sa South Africa. Ngayon, kung ang korupsyon ay isang halimaw, sino sa tingin mo ang pinaka-superhero na makakatalo rito? Ito ang mga ordinaryong mamamayan. Bilang mga mamamayan na nagbabayad ng buwis sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pagpapatakbo ng negosyo o simpleng pagbili sa tindahan, may karapatan ng publiko na makialam at protektahan ang perang ibinabayad ng mga ito. Maaaring mag-rally, magprotesta at magbigay ng suporta sa mga whistleblowers na naglalantad ng katiwalian. Sa ganitong paraan, makakalampag ang pamahalaan na gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin. Halimbawa na malaking people power movement ang Egyptian Revolution noong 2011. Bahagi ito ng kilos protesta sa Middle East at North Africa na tinatawag na Arab Spring. Ito ang naglunsad ng malawakang protesta sa Egypt laban sa korupsyon, kahirapan at pang-aabuso sa kapangyarihan ng pamahalaan ni President Hosni Mubarak. Nagresulta ito sa pagbibitiw ni Mubarak mula sa kapangyarihan pagkatapos ng 30 taon na panunungkulan. Maaari ding gamitin ang boses sa pagboto, ika nga, vote wisely. Isa sa pinakamadaling paraan upang labanan ng korupsyon ay ang pagboto ng mga lider na hindi kurakot. Artista man o ordinaryong kandidato, kailangang piliin sa kanila ang lider na may mataas na moralidad at integridad, may tunay na malasakit sa bayan at hindi nagpapadala sa tukso ng pera at kapangyarihan. Makikita ito sa kanilang track record. Hindi lahat informed at aware. Edukasyon ang susi upang palakasin ang kamalayan ng tao kontra sa korupsyon. Mahalaga na turuan ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, tungkol sa masasamang epekto ng korupsyon at kung paano ito matatalo. Ayon sa Transparency International, sa kanilang 2023 Corruption Perception Index o CPI, nagtagumpay ang ilang bansa sa pagpapanatili ng mababang level ng korupsyon, katulad ng Denmark, Finland, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, Singapore, Netherlands at Germany. Ang mga bansang ito ay may malakas na justice system, mahigpit na pagpapatupad ng mga batas
at aktibong pakikilahok ng iba't ibang ahensya upang labanan ang korupsyon sa iba't ibang sektor. Sabi nga nila, kung gusto, palaging merong paraan. Sobrang daming pwedeng gawin para mapigilan ang korupsyon, katulad ng pagkakaroon ng mahigpit na batas, transparency, freedom of the press, pagboto ng tama, at aktibong partisipasyon ng mga mamamayan upang labanan ito. Tandaan, ang kontribusyon ng bawat isa ay kailangan para mapigilan ang korupsyon sa politika. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.